gusto mong paniwalaan kong sa girlfriend mo ang Wrangler jeep na yan? Sarkastikong wika ni Arthur kay Ronan nang dumating ito sa talyer sa sumunod na araw mula sa Paranaque. Hinagod nito ng tingin ng sasakyan sabay ismid. Na siyang buong katotohanan, Art. Tanggapin mong talo ka. Ikaw ang sasama sa Lola Fe sa Caribbean cruise niya. Nakatitiyak ang tono at ngising ibinigay niya sa pinsan. Anong malay mo baka sa barko ka makatagpo ng girlfriend? Ronan grinned. That's not possible. Sinabayan ni Arthur iyon ng iling. 1 linggong mahigit pa lang na magpunta ako rito para sabihin sa iyong magpustahan na lang tayo and suddenly you've got yourself a girl? And what is so surprising about it? Modesty aside, hindi naman ako nawawala ng mga babaeng aali-aligid dyan ah. At alam mo iyon, di ba? Nginisihan ni Ronan ang disbelief sa mukha ng pinsan. That was before you and Janet broke up. At ang kasunod niyon ay nang bigyan ka ng warning ni Tito Rigo dahil sa grades mong bumababa, threatening you for another year here in Lipa. So there's no way you can make believe that you have acquired a girlfriend in a span of 9 days. Well, I'm not asking you to believe me. And one thing, hindi sa kanya ang Wrangler nito. Sa kuya niya, sa future bayaw ko. Tugon ni Ronan at ipinatong ang 2 paa sa bumper ng isa pang naroroong sasakyan. He stretched his arms over his head lazily. Tingnan na lang natin sa kasal ni Uncle Jerry. Right, Arthur said frowning irritably. Tingnan na lang natin sa kasal ng Papa. I wish you enjoy your cruise with Grand Art. Nangiinis na sabi ni Ronan. Panatag na siya na ang panalo sa pustahan na hindi siya makakasama ng abuela sa cruise nito sa semestral break. Don't be sure about it, Ronan. Tugon ni Art habang nilalaro sa kamay ang isang puting mug with 5-star auto shop printed on its side. So tell me, paano ka nakadagit ng girlfriend na ganun kadali? Hindi ko na kailangan pang sabihin kung paano. It's personal. Just take note of the fact na may girlfriend akong isasama sa kasal ng papa mo. And as far as I can tell you, you don't. Nakakalokong wika ni Ronan sa pinsan. He was trying to sound confident. Pero ang totoo ay tinamaan siya sa sinabi ni Arthur. Don't be so sure about it. Mabilis na nag-replay sa isip niya iyon. He didn't really know anything about Laurel Navoa, except that she was one of the most popular girls in his school and he had a silent crush on her. Maliban doon wala na. For all he knew, she was a bitch as she was snob. Baka hindi ito tumupad sa usapan. At lalong hindi rin naman siya kilala ni Laurel. Katunayan ay natitiyak niyang nakakarating dito ang mga kung ano-anong chismis na ikinalat ng mga ex niya sa campus. Sa wala pang 1 semester niya sa kolehiyo ay nakadalawang girlfriend na siya, excluding Janet. Lahat ay puro panandalian lang. At wala siyang girlfriend na hiniwalayang hindi nagagalit sa kanya. Paano kung sa mismong araw ng kasal ng kanyang tito ay bawiin ng prinsesa ang sinabi? Ibinaba ni Ronan ang mga paa mula sa pagkakapatong sa mesa at tumayo. Ipinaloob ang 2 kamay sa bulsa ng suot na overalls. Isusumpa niya ang prinsesa kung magkataong ganun nga ang mangyayari. Look, Ronan, alam kong madali sa'yo ang magka-girlfriend kung gugustuhin mo. But I've known you long enough para hindi ko malamang hindi mo susuwayin ang Tito Rigo dahil hindi mo gustong manatili dito sa Lipa ng 1 taon pa. Your father said, no dating until the end of the semester. That's it. Putol niya sa sasabihin ng pinsan. Kaya ang pagkakaroon ng girlfriend sa kasal ni Tito Jerry ang ginawa mong pustahan dahil inakala mong hindi ako magkakaroon ng girlfriend dahil naroroong tiyak sina daddy at mommy. Well, fair is fair, ani ni Arthur looking a little bit guilty. Wala rin naman akong prospect na magpustahan tayo, di ba? Tinitigan ni Ronan ang pinsan. In a way, Arthur was right. His cousin was an attractive guy. Natitiyak niyang hindi mahirap para dito ang magkaroon ng kasintahan. Subalit masyado itong pihikan. Almost perfectionist. And for Arthur, girlfriends don't just happen.
Ronan smiled at his cousin tauntingly. So ang pustahan ay bumalik sa'yo. When was the last time na nagka-girlfriend ka? Nung high school freshman? Umasim ang mukha ni Arthur doon. Ibinaba ang mug sa mesa at tumayo. I'm not giving up kung yan ang iniisip mo. He glared at Ronan. And I'll find a girlfriend. Nagkakataon lang na yung ibang girls na sinagot ako'y hindi pwede ng Saturday. Nagkibit lamang ng balikat si Ronan. Whatever you say. At sinusiguro ko sa yung hindi basta girlfriend ang dadalhin ko sa kasal. It will be someone special. Someone perfect. Ani ni Art. Art, hindi ako interesadong pakinggan iyang mga requirements mo for this non-existent girl. Ani ni Ronan. Gustong makadama ng simpatya sa pinsan. At kung ako sa'yo, I'd start working pretty hard sa paghahanap ng girlfriend. And piece of advice, cousin, is stop trying to look someone who's perfect. Dahil tinitiyak kong hindi na makakasigaw ng I'm the king of the world. Kapag nasa ship ka na along with Gran. Tumayo na rin siya at tinalikuran ang pinsan. Anong gagawin mo? Tanong ni Art nang yumuko si Ronan at magsimulang maglabas sa mga gamit mula sa malaking toolbox. Nangako ako sa girlfriend ko na mag-overtime para ayusin ang jeep ng kuya niya. Does your girlfriend have a name? Do you know her from your school? Art asked looking puzzled. Ni hindi mo masabi ang pangalan niya. I'm starting to wonder if she really exists. Laurel Navoa. Pwede mong ipagtanong sa eskwelahan. She's that popular. Sagot ni Ronan sa tanong ng pinsan. You will meet her on Saturday. Napailing si Arthur. Wala akong masabi. It had to be luck, iyon lang. Ani ni Art at nagpaalam na sa kanya. Yuko ang ulong tinungo nito ang kotse na nakaparada sa tabi ng daan. Sinundan ng tingin ni Ronan si Arthur. Natitiyak niyang wala pang nahahanap na girlfriend ang pinsan. One date with Laurel Navoa and he would be off the hook for that Caribbean cruise with his grandmother. Sana'y tumupad sa usapan ang prinsesa. Kapag kuwa'y biglang naalala ang fiberglass hood, kailangan makahanap siya kaagad ng kapalit niyon. He dialed his father's office in San Ignacio. Kung kinakailangan maglumuhod siya sa amay gagawin niya kung gusto niyang manalo sa pustahan nilang ito ni Arthur. At pumayag ka? Halos pasigaw na wika ni Sandy kay Laurel. Malakas ang music sa party at hindi sila halos magkarinigan. Tumango lamang si Laurel sabay kibit ng mga balikat. Naiinis dahil isang oras siyang huli sa party, bagaman sa isang banday pabor iyon dahil dramatic ang entrance niya. Agad na nagkagulo ang mga boys na gusto siyang isayaw. Sinabi lang niyang kakausapin muna niya si Sandy bago makipagsayaw. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Sandy looked more closely at Laurel, staring straight into her eyes. Seryoso ako. Nilingon niya ang mga nasa dance floor. Wala akong choice. Naibangga ko ang jeep ni Kuya Ben. Bakit hindi mo ako tinawagan? Ani ni Sandy. Tumabi ito ng kaunti upang makaraan ng ibang mga tao. Nasa gitna sila ng sayawan. Laurel made a face. I couldn't find a phone booth in the middle of the street. Besides, busy ka sa pag-aalaga ng mga pamangkin mo, remember? At kaya mo bang ayusin yung sasakyan? Paano kung hindi lang iyon ang hiniling ni Ronan na kapalit? Papayag ka pa rin? Hindi pa rin makapaniwalang patuloy ni Sandy. Ronan is a total jerk. Alam mo bang may balitang ipinagbili niya ang isa niyang kidney para lamang may pambili siya ng alak, sigarilyo or whatever? At malay mo baka user ang lalaking iyon. Ano ka ba naman, Sandy? Kunot noong kontra niya sa kaibigan. Hindi niya maintindihan but suddenly she came to Ronan's defense. Chismis lang yun. Hindi ako naniniwalang gagawin niyang magbenta ng ew. Bahagya siyang kinilabutan. Hindi niya kayang isipin ang bagay na iyon. At totoong hindi siya naniniwalang gagawin ni Ronan iyon. Nakita niya nang malapitan ang katawan nito, in fact nadama pa. Pag may usok, may apoy. Mabigat ang uri ng trabaho ni Ronan, Sandy. At kung totoo ang chismis na iyan sa college department,
Hindi ganoon ang itsura ng taong yon. May paniniyak na tugon ni Laurel. Dumampot ng potato chips mula sa bowl na nasa mesa at isinubo. At isa pa, it was Ronan's chance to take advantage of me because I was really desperate to have my brother's jeep fixed. Pero hindi niya ginawa, she explained. Whatever, isa pa ring malaking kalokohan ang pinasok mo. It's called saving my butt. It left me no choice. Pasigaw na tugon ni Laurel sa kaibigan. Sa isang okasyon lang naman, then tapos na, kakalimutan na ang lahat. Ang mahalaga ay naayos ang sasakyan ni kuya. Kung sa bagay, ay tama ka riyan, ani ni Sandy. That jeep was a shrine as far as your brother's concerned. But dating with Ronan seems a little drastic. Sandy wrecking my brother's jeep is drastic. At ano ba naman ang masama sa gagawin ko? Dadalo sa kasal ng tiyo niya at ipakikilalang girlfriend. Nagkibit siya ng mga balikat, kakain at pagkatapos ay uuwi na kami. Muli siyang dumampot ng potato chip. End of story. Tumango na lamang si Sandy. Bahala ka na nga kapag kuway iniba ang usapan. Anyway, mabuti naman at nakadalo ka sa party. Nakasalubong mo ba si Girlie? Muntik nang magtampo. Tumango siya sa tanong nito at pagkatapos ay niyoko ang sarili. Okay lang ba ang ayos ko? Humakbang siya palayo at tila model na naglakad pabalik. Pinagmalaki sa kaibigan ang nabiling black mini dress sa Fiesta Mall, showing her great legs. Close neck ang damit subalit kapag tumalikod siya ay bareback iyon hanggang sa kalahati ng likod niya. Decent enough for her age. Great! Maikling tugon ni Sandy. Dahil naagaw ang pansin nito nang may mahagip ang mga mata. Guess who just walked in? Anito kay Laurel at itinuro ang lalaking nakatayo sa pinto. Kararating lang ni Ricky, Laurel. Ani ni Girlie at lumapit sa kanila. Buong akala ko'y magkasama kayong dalawa at walang balak dumating. Sana nga'y magkasama kaming dalawa, sagot niya kay Girlie. Alam na mga kaibigan niya ang walang kamatayang crush niya kay Ricky. Lumingon siya at humarap sa may entrada ng malaking bahay ni na Girlie. Nakatayo roon si Ricky Pimentel. Sinusuyod ng paningin ang bulwagan. May hinahanap. Nakasuot ito ng long sleeve shirt at slack pants. Naka-brush up and coffee red dyed hair na talagang bumagay dahil dito ay maputi ito. He turned toward Laurel and smiled for a second, revealing his perfect white straight teeth. Pagkatapos ng nangyari kay Laurel sa araw na iyon ay nawala sa isip nitong darating sa party si Ricky. Kinawayan ito ni Laurel at tuluyang nawala sa isip ang mga nangyari. Ang jeep ng kuya niya at si Ronan de la Serna. Ricky waved back pero hindi agad ito nakalapit. Dahil lang humakbang ito ay sinalubong na ng mga ka-teammates sa basketball. Gosh, he's cute, ani ni Girlie. He is, sang-ayon ni Laurel smiling. Oh, huwag kang basta tumayo lang dyan, susog naman ni Sandy. Lapitan mo, akala ko ba'y kaya ka nagbihis ng ganyan para mapuna ka ng husto ni Ricky? Oo nga, aniya. Her eyes is still on Ricky who kept on glancing her way. Pero tama ka, sa kanya dapat manggaling na gusto niya rin ako. But anyway, it's not like I'm in love with him. Hindi pa? Ani ni Girlie na natawa. Hey Laurel, tingnan mo kung sino pa ang bagong dating. Si Vina. Wow, naka-strapless at super iksi ng damit. At hayun, huminto sa tabi ni Ricky. And look at her boobs. Bulalas naman ni Sandy. Doon yata nakatingin ang lahat ng barkada ni Ricky ah. Now she's attracting every male in this room. Hindi kaya silang dalawa ang magkasama? Abay sabay halos silang dumating ah. Ani ni Girlie and then gave Laurel a push. Puntahan mo, chika, and may the best woman wins. She sighed. Hindi niya gusto ang ideyang tila pinag-aagawan nila ni Vina ang atensyon ni Ricky. Pero hindi rin naman siya ang uring basta na lang nakatayo roon at walang gagawin gayong alam niyang nag-uusap na sila ni Ricky na siya ang date sa gabing iyon. Bagot na lumakad si Laurel patungo sa kinaroroonan ni Ricky. Hindi niya matiyak kung para saan ang tinging ipinukol ni Ricky sa kanya nang lumapit si Vina.
para ipahiwatig na heto pa ang isa na may gusto rito or para ipaalam kay Vina na si Laurel ang date nito. Excuse me, aniya sa grupong nakapalibot dito. Nginitian si Vina nang nasa tabi ni Ricky. Hello Laurel, halos sabay-sabay pang bati sa kanya ng mga barkada ni Ricky. Hi guys, nakangiting ganting bati ni Laurel. Si Ricky na may agad siyang hinawakan sa braso at hudyat iyon upang sabay-sabay na magpaalam ang mga barkada ni Ricky. Don't be such a cradle snatcher, Ricky. Ani ni Vina na ikinawit ang braso sa braso ni Ricky. High school pa lang iyan ah. Napasinghap si Laurel sa disimuladong pang-iinsulto. Si Ricky ay humalakhak. Look at her, Vina dear. Does she look like a baby? Wika nito at hinila na siya palayo. Bahagyang nilingon ni Laurel si Vina at nakita niya ang pananalib ng mga mata nito. Thanks for rescuing me, nakangiting sabi ni Ricky. Tuloy-tuloy na hinila ang dalagita patungo sa dance floor. Slow drag ang musikang pumapailan lang at hinapit siya ni Ricky. So close that she didn't protest. Katunayan ay sadya niyang inihilig ang ulo sa may balikat nito. Then she remembered that she really longed for this party. Ang okasyong iyon ang unang pagkakataong inimbitahan siya ni Ricky na maging date nito. And also her first dance with him. Pinakiramdaman ni Laurel ang sarili, kung ano ang nararamdaman sa sandaling iyon. Ricky was practically embracing her. Nararamdaman pa man din niya ang paghinga nito sa pisngi niya. Subalit wala ang inaasahan niyang spark sa pag-aahon sa dibdib niya. Iyong magic na sinasabi ng nakararami kung may pag-ibig ka sa isang lalaki. Being held with Ricky was pleasant. But there was nothing more. Then her head jerked up nang maulinigan ang magkaibang nag-uusap sa tabi nila. Pare-parehong may kasayaw rin. Bakit hindi nagpupunta sa ganitong party si Ronan Tracy? Wala tuloy akong chance na makausap siya. Crush ko pa naman ang lalaking iyon. He's so cute. Ronan? Agad na lumipad ang mga mata ni Laurel sa mga babaeng nagsasayaw sa kanilang tabi. Mga classmate ni Girlie. Are they talking about Ronan de la Serna? Must be, dahil hindi naman ganoon ka-common ang pangalang Ronan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.